So what's up guys, Aljon here. Pag-uusapan natin ang mundo ng Pinoy basketball. Alam nyo na, pag-uusapan natin is ang rumor na maglalaro sa MPBL si Kobe Paras, na parang magiging preparation niya to for pag nagpa-draft na siya sa PBA. Makes sense na siyempre ayaw mo naman pag mag-i-ensayo ka pa pag malapit na yung PBA, di ba? So halos lahat naman ng rookies ay pupunta ng MPBL at yun nga, para hindi sila mahilaw, ganyan, para maging PBA ready. Isang magandang step ang tawag dito, isang big step ang paano ba sabihin, parang kumbaga ito yung next step papunta ng PBA, ang MPBL. So para ma-prepare sila, syempre makakalaban mo doon may mga veterans na ng PBA, di ba? Yung mga wala na sa PBA ngayon, mga katulad nila John Wilson, JJ Helterbrand, sila Rico Mayhofer, sila sino ba? Sila Cardona, sila KG Cañaleta, nandun sila. So pag nakalabang mo, syempre parang kumalabang ka na rin talaga ng mga players ngayon sa PBA. So kung totoo man yun, maganda para kay Kobe Paras. Pero wala ba siyang wala ba siyang team sa Japan? Parang huling balita sa kanya sa Japan, parang wala na siguro. Baka nga siguro nandito na siya sa Pinas. Sayang, no? Kala natin pwede siyang umabot sa NBA, pero wala. Hindi siya umabot sa ganun level na. Sayang. Pero yun, maganda, makikita natin siya ngayon sa PBA. Sigurado pagkakagawan to ng MVP teams at SMC. Malamang, syempre, iba to, pang international talent ang Kobe Paras kahit pa paano naman, di ba? So, pero ang main topic natin for this video is naisip ko lang kanina na ano ba, kasama ba sa Big 3 ng MVP ang NLEX, or ang NLEX ay isang farm team? Farm team lang, kumbaga pahinugan lang ng players. Kasi isipin mo yun nga, di ba, si Poy Eram nasa Blackwater, maganda nilaro. So tinesting nila, dinala nila sa NLEX na maganda nilalaro dun, na mekos napunta sa Token Text, di ba? Imbis na malaking piece siya dun sa, kumbaga sa binibuild ni Coach Shengyao nung nandun siya sa NLEX, wala, napitas agad ng Token Text. So mapapaisip ka talaga. Isipin mo rin, katulad niya, same rin ang nangyari kay BGR. Nasa Blackwater, tinesting sa NLEX, tapos yun, minegos na Token Text na ngayon. Kumbaga ganun parang hindi na ata siya hindi na siguro kasama sa Big 3 ang NLEX parang pahinugan na lang talaga ng MVP group ng Meralco at Token Text. Sipin mo si Calvin Oftana, di ba? Ganda na nilalaro sa NLEX. Tapos ngayon nandun na sa Token Text. Tapos yung draft right ng NLEX napunta sa Token Text, di ba? Di sana kung nandun yung draft right ng baka kinuha nila si Mikey Williams na nagbo-bot ngayon sa NLEX. Pero nangyari Token Text, di ba? Pero yun, nakarama sila sa ginawa nila ngayon. Napag-isang championship ata, tama ba? O tama, isang championship sila kay Mikey, tapos umalis na rin, umayaw na rin, di ba? Ang kwento ay, ang chismis ay di nagkasundo sa pera. Parang Bobby Ray Parks Jr. ata, parang ganun. Siguro nagkasundo sa pera. Ewan ko ba, parang di ba ganun sila kayaman katulad sa SMC na kayang isahin lahat ng players? Siyempre mo, di ba? Yung players ng San Miguel, grabe. Punong-puno.
Isipin mo, paano yan nababayaran yun, di ba? Ba't hindi kayang gawin ng token text ng MVP group ang ginagawa ng SMC? Na kaya nilang isign kahit sinong player pa yan. Isipin mo, napastay nila sila Japet, di ba? Kinukuha na daw sa Japan, pero napastay, di ba? Kuba, yan, andun na yung sila Junmar. Kung nasa ano pa rin naman sila eh. Nasa peak pa rin sila ng career nila eh, pero they choose SMC. Ganun kalaki, ganun kagandang alaga na SMC talaga siguro. Pero yun, nawala tayo sa topic na tingin guys, farm team yung NLEX kasi nakikita nyo naman, di ba? Kumbaga, parang Meralco at Token Text lang naman yung parang pangdiinan sa finals eh. Token Text at Meralco eh. Kumbaga pag nahihinog na yung mga players do sa NLEX, napupunta na sa Token Text eh. Imbis na parehas na, kumbaga pinapalakas din nila yung NLEX, hindi eh. Although nasa kanila na si Bolik, siguro yun nga, pwede naman nandun si Bolik, tapos syempre wala silang walang gwardiya ngayon na maayos. Kumbaga si Jason Castro na pinakamaayos sa gwardiya ng Token Text, diba? Baka sakali maging trade yun papuntang Token Text. Ba, hinihinog pa nila, sina-check nila, bina-vibe check pa nila kung kailan nila or anong klaseng trade ang plano for Robert Bolik. Sayang yung NLEX eh. Kaya maganda yung team na yun eh. Pero nagmumukhang farm team eh. Mukhang dalawa na lang talaga yung pangdiinan ng MVP groups. Kasi siguro baka naisip nila katulad ng ng San Miguel, ng MVP group, ay ng SMC group pala rather, na meron silang Terra Firma, meron silang Northport, diba? Dalawa yung farm team nila eh. Although si Robert Bolik galing doon, pero nakinabang din naman sila doon sa trade kasi nakuha nila si, ano pangalan nito? Sino yung player ng San Miguel na yun? Na gusto rin nila kasi kakampi dati nila Jericho Cruz. Coach nila yung Coach Isaac ba tama ba? Si ano ba pangalan nito? Basta yun yung small forward na player. Nakalimutan ko pangalan. Oh my god, sorry guys. Nakalimutin. Basta yun, nakainabang din naman ng SMC. Tsaka nagamit nila na maayos din yun. Naging keepy siya dun para sa championship nila nung last conference. So, yun nga, parang naging pahinugan na lang din yung NLEX din eh. So, wala. Ako, para sa akin, farm team ng NLEX, hindi na sila yung big 3 ng MVP groups. Dalawa na lang talaga yung pangdiinan nila. Para sa akin, farm team na rin sila. Pero guys, kayo, kung may comment kayo, may suggestion kayo or what, pag-usapan natin sa comment section. Alam nyo na guys, like, comment, share, subscribe. Sana manood pa kayo ng madaming videos. Pagpasensyahan nyo lang, gagaling din ako dito sa pag-vlog. Gagaling din ako dito sa pag-post sa YouTube. Mas magandang, mas quality content. Basta kung meron kayong comment, suggestion, sabihin nyo lang. Tatry ko best ko para gawin lahat yun.